Hello guys, so it's been a week mula nung nabili ko to. Itong pinakamalakas na gaming handheld sa ngayon, which is itong MSI Claw 8. So sa alam ko guys, na ito yung pinakaunang handheld na nag-release sa market na meron siyang Z2 Extreme nga na processor. So nung nakaraang vlog natin, ang ginawa lang natin dito, syempre unboxing saka first impression. So ngayon guys, almost 1 week na siya sa akin. Tinesting ko naman siya, no? So naglaro ako dito ng mga games sa Steam, tapos sinagad ko siya sa Max Graphics. And na-check ko na rin yung battery niya kung gaano ba katagal. Pati yung mga ergonomics niya, syempre mga button niya. And ito guys yung mga nakita ko na pros and cons ng handheld na to. So unang-una ko napansin ng pros nito ay yung kanyang Z2 Extreme, no? So mas mabilis siya kaysa dito sa ROG Ally X. So again guys, usually sa mga vlog ko dito ay based on my experience, no? So kung ano yung experience ko guys, sinasabi ko lang sa inyo. So kung pabilisan talaga guys, no, mararamdaman mo talaga na mas mabilis to kaysa dito guys sa ROG Ally X. Pangalawa naman guys na na-encounter ko dito ay yung kanyang battery life, no? So talagang makunat siya guys. 80 Wh yung kanyang battery life and nalalaro ko talaga siya, no, mga 3 to 4 hours. Pero nagkaroon ako ng isang issue dito sa battery. Nagulat yung anak ko, bigla na lang siyang namatay. Akala ko nga sira na eh. Tapos, sinarge ko siya sa kotse ko. Nagcha-charge naman siya, no? Kasi nung nilabas ko siya sa kotse ko, ang battery niya is almost full. Tapos bigla siyang nalobat after ginagamit niya na siguro mga 30 minutes lang, no? So bigla siyang namatay. So bala ko na nga sana to ibalik dun sa pinagbilan ko nito eh. Buti na lang guys, dito sa may center M niya, meron pala siyang feature dito. Ito, battery. Tapos may nakalagay dito na battery master. So pwede mo tong iset to 100% or pwede ring 80% lang, no? Kasi pag sinet mo siya to 80%, mas tatagal yung buhay ng battery mo. Then meron tayo ditong tinatawag na battery calibration. Ang ginawa ko dito guys, syempre charge ko siya using guys yung stock na charger nito. Tapos, pwede mo na itong i-start. So, ginawa ko muna siya guys sa kotse. Nung ginawa ko siya sa kotse, nakalagay na dito ay parang 0 minutes remaining na lang. So, inintay ko siya. Tapos na inip na lang ako, so kinancel ko na siya. So matagal pala talaga siyang i-calibrate. Tapos guys, inulit ko siya bago ko matulog. Tapos nung in-start ko ulit yung calibration niya guys, no, nung nakatulugan ko na siya, siguro mga 2 hours na hindi pa rin siya tapos. Siguro aabutin siya ng mga 2, 3, 5 hanggang 8 hours maximum. So nung tinulugan ko siya guys, kinabukasan okay na siya. So kapag naka-encounter kayo ng ganun guys, na bigla na siyang nalulobat kahit parang full charge pa siya, or ano kaya kaka-charge mo pa lang, biglang full charge na kaagad siya. So mas maganda guys, battery calibration nyo. So nung una ko itong binili, akala ko mas mabilis tong malobat kaysa dito sa ROG Ally X kasi nga malaki yung screen niya. So nag-worry nga ako nung baka matulad to sa Lenovo Legion Go, 'di ba? Sabi ko nga, yun ang pinakareklamo ko sa Lenovo Legion Go kasi ang bilis siya lang malobat. Less than 1 hour lobat na siya. Pero ito guys, meron siyang AI features. Yung AI na yon, siya yung nagbibigay ng dapat na power doon sa mga laro para nga guys hindi ka na pabago-bago ng settings. So dahil doon guys, mas nakakatipid siya sa battery. Actually, mas matagal tong malobat kesa dito sa ROG Ally X sa testing ko. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. So next naman guys ay yung kanyang ergonomics. So ang hawakan nito guys katulad ng Steam Deck, ano, makanto siya. So pwede mo siyang hawakan ng ganyan. Pag naglalakad niya ako, hawak-hawak ko lang to eh, no? Yung sinusway-sway ko pa kasi pinapakita ko na meron ako nito. So dapat mas mabigat to kaysa dito. And mas mabigat rin siya dapat kaysa dun sa Nintendo Switch 2. Pero kung napanood mo guys yung una kong vlog nung kaka-unbox ko pa lang nito, nagulat rin talaga ako dito. Akala ko nga wala tong laman eh. Akala ko nga fake to eh. Kasi parang ang gaan-gaan niyang hawakan. So kahit ilang oras ka guys naglalaro dito, hindi ka mangangawit dito eh. Bukod nga guys sa feeling mo ang gaan-gaan nito ay ang sarap pang hawakan ng mga grip niya. Then sumunod guys na nagustuhan ko dito yung kanyang screen na 8 inches. Dati kasi sa akin guys, ang perfect talaga na screen para sa akin ay 7 inches. Perfect guys yung magiging timbang nung handheld sa 7 inches na screen. Kasi nga pag tinaasan mo pa to kamukha ng Lenovo Legion Go na 8.8 inches ay sobrang bigat niya na, no? Parang 1 kilo yun eh. Ito nga guys, dahil nga sa magaan siya, tapos 8 inches pa guys yung screen niya. So ito na guys yung mas perfect para sa akin. Pero kapag 8 inches na ibang handheld, tapos mabigat naman siya, no? So pangit pa rin siya kasi nga hindi mo siya mabibitbit. Ito kasi guys, pag nahawakan mo talaga to sa personal, promise, magugulat ka, parang ang gaan-gaan nito. Kaya guys, bumagay yung timbang niya dun sa screen niya. Kasi kahit guys, malaki yung screen nito, ay magaan pa rin siya, no? So hindi siya nakakangawit talagang hawakan. And yung iba naman magsasabi na, sir, parang laruan naman yung tsura niyang MSI Claw.
eh, di ba, laruan naman talaga to. Para sa akin kasi guys, no, mas gusto ko yung ganito. Medyo plastic siya. Ayoko guys nung metal eh. Kasi metal nga, premium nga siya. Ang bigat naman. Tapos pangalawa, eh, pasmado kasi ako eh. Eh, kapag humawak ako ng bakal, grabe, tumutulo yung kamay ko sa pawis. Di ka mukha ng plastic. Kahit pasmado ka, wala magiging problema yung pasmado mong kamay. So masasabi ko guys na pareho sila guys ng feel ng Steam Deck pagdating sa ergonomics. Ang sarap-sarap niya talagang hawakan. Then sumunod naman guys, napaka-stable ng device na to. Kasi kung naka-experience sa kayo ng Lenovo, madalas nagka-crash, madalas nag-hang. Problemado na nga tayo kasi nga Windows yung OS niya eh. Tapos, dumadagdag pa nga yung mga ganong klaseng error. So, nung nakagamit naman ako ng ROG Ally X na pwede pala yung gano'n, no, na walang masyadong crash, walang masyadong error kapag ka naglalaro ka sa Windows na games. So, yung Lenovo Legion Go 2, no, so sana masolusyonan nila yon yung problema ng Lenovo Legion na parang hindi pa luto yung kanyang software eh. Ang daming error, ang daming bug. Pero dito, wala akong na-counter na gano'n. Hindi ko pa to guys nire-restart yung talagang dahil naghang mula nung nabili ko to eh, no. So, nire-start ko lang. Siguro may nag-update na software, may nag-update na driver, yon. So doon ko lang siya guys ni-restart. Pero yung naghang siya, tapos kailangan mo siyang restart, hindi ko pa na-encounter yung ganun dito. Siguro guys natuto sila doon sa una nilang release na MSI Cyclo na tingin ko hindi yung pumatok sa market, kaya nung nag-release sila nito, ayun nga, naayos na nila. So ganun naman ng mga handheld, di ba, katulad ng ROG Ally X Ren. Issue niya naman yung battery, tapos niluluto yung SD card. Tapos nung ni-release niya guys yung ROG Ally X2, doon naayos niya na yung mga problema ng ROG Ally X na una. So ang MSI Cyclo ay ito na yung second release nila. So sa Lenovo Legion Go, sana maayos na rin nila, no? Kasi yung Lenovo Legion Go S, di ko pa natatry siya, no? So kung meron naman kayo dyan, baka pwede nyo naman akong pahiramin kahit isang araw lang para matesting lang natin dito sa vlog natin. And isa pa sa nagustuhan ko sa kanya ay meron siyang built-in na fingerprint scanner. O, di ba? And isa pa guys, na nagustuhan ko dito ay itong kanyang center M. Sobrang pulido nito guys, hindi siya naghahang, hindi siya naglalag. So lahat ng nagugustuhan ko doon sa Lenovo Legion Go, na malaki yung screen, tapos yung nagugustuhan ko naman dito na sobrang pulido guys ng armory crate niya, tapos yung ergonomics naman ng Steam Deck. Pag pinagsama-sama mo yun guys, lahat ng gusto ko sa isang handheld nandito na, no? Kaya nga tuwan-tuwa ako dito eh. Kaya ito na ngayon yung bago kong favorite na gaming handheld. So syempre guys, wala namang perfect na device, no? So ito naman guys, sabihin ko sa inyo yung mga cons niya. Sobrang mahal talaga nito, no? So kung gusto nyo guys malaman yung presyo, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to guys legit na mabibili. At make sure lang guys na yung mga links sa description section ng video na to, ang i-click nyo para hindi kayo ma-scam. Kasi maraming scammer ngayon sa online, grabe guys. So pangalawa guys na hindi ko nagustuhan sa kanya ay hindi siya OLED screen, no? Kasi alam niyo naman na mahilig talaga ako sa OLED screen. Sana ginawa na lang nilang OLED. Kasi guys, sabi-sabi na yung lalabas na Lenovo Legion Go 2 ay OLED screen siya. So pag lumabas yun, sana matesting natin at baka may bago na naman tayong favorite. Sana meron silang ibang kulay, no? Orange naman kasi ito green, tapos yun orange naman. So pangatlo guys na hindi ko nagustuhan dito ay wala siyang accessories. So meron guys sa Shopee na binibenta na TPU case nito, pero nung chinek ko siya sa likod niya, magkaiba siya. So hindi pala guys sukat. Tapos yung vent niya dito, yun mahaba eh. Mahaba eh. Ito kasi maliit lang to eh. Kaya wala akong makita guys na case nito. Ang nakita ko lang na accessories nito, yung kanyang tempered glass at syempre yung kanyang carrying case. So yun lang yung nakita ko accessories nito. Bukod dun guys, wala na akong makita accessories nito. Pero bukod nga dun guys sa mga cons na yun, ito na guys yung pinaka-favorite ko at pinaka-madalas kong ginagamit ngayon na PC gaming handheld. So alam ko may mga magtatanong dito ng comparison between ito at syempre itong ROG Ally X. So next vlog guys, no, gagawa tayo ng comparison nun. So sigurado yung magsasabi na Steam Deck pa rin. So, hindi na kayo nakamove on sa Steam Deck. So guys, try natin gumawa ng comparison ng MSI Cyclo versus Steam Deck. Tapos makikita natin dun guys, no, kung meron ka ng Steam Deck or meron ka ng ROG Ally X, kung worth it ba guys na mag-upgrade pa to MSI Cyclo na meron siyang Z2 Extreme. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadgets. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!